Ang mga aralin sa video na ito ay una, mga pahayagan sa Pilipinas noong panahon ng himagsikan. Ikalawa, maikling kasaysayan ng bawat pahayagan sa panahon ng himagsikan. Sa pagsisimula ng ating aralin, alamin muna natin ang karagdagang kaalaman na narito. Ang kauna-unahang pahayagan ay mauugat sa panahon ng pagkakaroon ng imprenta noong taong 1689. Ang kauna-unahang imprentahan sa Pilipinas sa publikasyon ni Tomas Pinpin sa panahon ng himagsikan. Nagkaroon ng iba't ibang paglalathala ng pahayagan na ang ilan ay patago sa layuning di matunton ang mga sumulat. Inilihis pa na sa ibang bansa ito nailathala. Ang ilang pahayagan ay nakilala sa sirkulasyon sa maikling panahon. Layunin sa panahong ito ang magpabatid. Gumamit ng sagisag panulat o pen name ang mga Pilipino sa dahilang naglalahad ito ng mga kasamaan at pang-aabuso ng mananakop na Espanyol. Gayon din ng mga nagsasamantalang praile sa kanilang pagpapasunod. Dumako na tayo sa mga pahayagan na umiral noong panahon ng himagsikan. Una sa ating tala, ang La Solidaridad. Sumibol ito noong taong 1888 hanggang 1889. Ang La Solidaridad ay patnugot si Marcelo H. del Pilar at Graciano Lopez Haina. Ito ay naglalaman ng mga artikulo, mga sanaysay at tulain ng mga Pilipino kaugnay sa pang-aabuso ng mga Espanyol. Ikalawa, Dyaryong Tagalog. Ang Dyaryong Tagalog ay sumibol taong 1882 hanggang 1885. May wikang Espanyol rin ang pahayagan na ito. Patnugot nito si Marcelo H. del Pilar. Taglay nito ang kaisipang nag-uudyok ng reforma sa pamahalaan at pang-aabuso ng mga praile. Mababasa ang puna sa di mabuting pamamalakad ng pamahalaan. Ang ikatlong pahayagan ay ang Kalayaan. Taong 1876, sumibol ang pahayagan na ito. Patnugot ng pahayagang ito si Emilio Jacinto. Buwan ng Enero ito nailathala sa tagong lugar ng Maynila at sa Yokohama naman ipinakilala ang publikasyon. Ipinatigil ito bago pa ang ikalawang issue nang magkaroon ng pag-aalsa. Ikaapat, Diario de Manila. Noong taong 1848 hanggang taong 1878, sumibol ang pahayagang Diario de Manila. Wikang Espanyol ang ginamit sa pahayagan na ito. Patnugot nito si Felipe Dalpan. Ipinasara noong ika-19 ng Pebrero taong 1878 sa bisa ng isang kautusan. Ang dahilan, ginagamit daw ang publikasyon sa pag-imprenta ng revolusyonaryong babasahin. Ikalimang pahayagan, ang La Independencia. Taong 1878 hanggang ika-19 na siglo, nakilala ang La Independencia. Patnugot at direktor nito si Antonio Luna, isa sa mga pahayagang revolusyonaryo na lumaganap upang pukawin ang damdaming Pilipino sa paghihimagsik laban sa mga Espanyol. Ito ang naging pinakatanyag at mahalagang pahayagan ng revolusyon. Karamihan ng artikulo ay sumasalamin sa damdaming nasyonalismo at pagmamahal sa bayan. Ika-6 ang pahayagang El Comercio. Taong 1858 hanggang ika-1925 nakilala ang El Comercio. Nakasulat sa wikang Espanyol ang pahayagang ito. Nagbabahagi ng mga impormasyon kaugnay sa kalakalan ng mga bansa. Ang pahayagan o dyaryo ay naglalaman ng balita, impormasyon, patalastas. Kadalasan, araw-araw itong inilalathala. Taglay nito ang iba't ibang seksyon o bahagi. Matatagpuan dito ang editorial na nagsasaad ng balita at reaksyon ng editor o pangulong tudling ng pahayagan.
Sa panahon ng himagsikan, malaki ang naging papel nito upang maipabatid ang katotohanan sa publiko. Naging paraan ng manunulat upang mahimok ang mga Pilipino na ipaglaban ang karapatan at kaapihan sa kamay ng mga dayuhan. Isang mahalagang aralin muli ang iyong napanood. Maraming salamat sa panonood sa channel na Aralin sa Filipino. Huwag mag-atubiling mag-comment ng inyong tanong, suggestions o paglilinaw ukol sa aralin. Munting kahilingan sa iyong kaibigan, paki-like, share and subscribe para updated ka sa mga susunod pang bagong video ng Aralin mo sa Filipino.